Okay, good day mga ka-Aircon Tech. May isi-share lang ako na isang problema and challenge ko na rin doon sa mga master natin. Ito, yung lumalabas na F5 error. So, itinuro ko na itong F5 error na ito and meron siyang isang problema na after 5 minutes, ayan, babalik siya. Nagpapatay buhay, minsan hindi naman lumalabas si F5. Ayan, so subscribe na lang, JDL Electronic Service Center. Okay, so ito yung unit na may problema na minsan lumalabas yung F5, siguro mga 6 hours yata nang maandar. And minsan naman, hindi naman lumalabas. And yung problema na biglang namamatay yung compressor and fan motor, tapos mabubuhay siya after 5 minutes ulit, then 5 minutes yung interval niya, mamamatay siya. So, ayan, and ipapa-analyze natin kung ano yung problema. So, ito yung ating ampere. So, makikita naman natin, normal naman siya. Actually, medyo malamig ang panahon ngayon, kaya medyo mababa pa yung ampere niya. So, nasa 6.05 lang siya. Yan. So, pumapalo pa lang siya ng 6 amperes. And yung ating charge ng Freon, ito, ayan. So, tinargahan ko lang siya muna ng almost 2 kilos na Freon. And yung ang gauge natin pumalo sa 125 PSI. Ayan. Okay. So, i-off ko muna itong dahil medyo maingay. So, i-off ko muna yung aircon natin. Ayan. Okay. So, yung history kasi nitong unit na ito, actually, hindi ito galing sa, ayan. So, kasi actually, galing na ito sa amin, yung board na ito. So, ito yung unang ginawa namin na nag-error ng F5. So, nasolusyon na naman namin yon and nirepair lang namin yung board. Dahil ito yung unit na medyo naipit yung technician dito sa unit na ito. Actually, hindi ko kilala kung sino yung technician. Parang tinulungan ko lang si technician para ma-resolve yung problema niya dito sa F5 error. And ayan, hindi rin po taga-kulin ang nag-check ng unit na ito. Lilinawin lang natin, hindi po taga-ESC ng kulin. Technician lang po ni customer. And ang naging problema niya po dito, ayan, pakita na natin. Nagpalit na sila ng PCB board. Yan, pinalitan na nila ng bago. Lumalabas pa rin si F5. Pinalitan na nila ng ito, yung main board. Kasama yung IPM. Pero lumalabas pa rin si F5. And nagpalit na rin sila ng bagong fan motor. Dito, yung outdoor fan motor natin. Yan, actually bago yan. Hindi lang gaano makita sa video natin. Ayan, okay na yan. Bago yung ating fan motor. So, hindi pa rin nila na-solve yung F5 error na yan. And, pinalitan na rin ng bagong indoor board. Ayan. Bago sila dumating dito sa amin. Ngayon, ang pagdating dito, na-repair naman natin. Na-repair ko lang itong sa F5. And, pinapaltan lang kami ng bagong sensor. Yung bumili ng sensor, hindi rin po kami. Customer din po. Ayan. Sila mismo ang kumuha kay Colin ng sensor na ito. Yan. So, bago na po din ang sensor nito. Then, lumabas pa rin daw yung F5. And, na-repair na namin. Nung ma-okay yung F5, pina-out na namin ito si unit. Bumalik ulit sa amin, nag-PO naman ang aircon. Ayun. So, ito yung pinalitan nilang board na bago. So, ibinalik ko yung luma na board. Umandar siya. So, ibig sabihin, buo yung lumang board nila. Kaya lang, ito nag-PO dahil nasira yung pinaka-IPM. Yan, yung IPM IC natin. And, kaya lumabas yung PO na yan, dinala rin nila yung copper tube dito sa akin. Kung mapapansin nyo kung ilang dugtong. Isa. Yan, no? And, yung tubo nila na 3/8, naging 1/2. Dinugtong na 1/2, dugtong-dugtong.
And ayan oh, yung dulo, kung makikita niya. So maaaring nahirapan si compressor, kaya lumabas yung PO and nasira yung pinaka-IPM natin. Yan. So bago itong board na ito, bagong bili ni customer, pero nasira ang IPM IC. So inilipat ko na lang yung lumang board. Okay na naman siya. And bumalik ulit si customer dito. Actually pangatlong balik ito. Pinadala ko na itong unit dito. Ayan. So na-solve naman natin na yung problema. Wala naman yung F5 na lumalabas na yan. And ayan. So ipa-analyze ko ngayon sa inyo kung anong problema pa. So ang nagiging problema, after 6 hours lumalabas si F5. And nagpapatay buhay siya after 6 hours din. So kung hindi lumabas si F5, aandar siya ng 5 minutes and mamamatay siya. Babalik ulit siya after 5 minutes. Yan. So ayan yung board. Bigyan ko kayo ng 1 minute, focus ko and kayo mag-analyze kung ano ang problema. So ayan yung baba, focus mo. Yan. So naka-intact naman, nakakabit lahat ng sensor natin. Bago ang sensor, yan, nakakabit lahat yan. Nakakabit din sa posisyon niya. Okay, ayan. Ayan. So, yan. Yung naging problema nila sa F5 na isa, ito, parang natuluan ng tubig and nagkaroon ng bahagyang corrosion. Kaya lumabas yung F5 ulit nila. So, ayan. Na-solve na naman natin yan. Nalinis na and may nag-open na isang resistor. Ito yon, ito. Kung makikita nyo. Ayan. So, pinalitan ko na lang siya ng ibang resistor. Ayan. So, okay na yung F5 natin. Wala na tayong problema doon sa F5. Ang isang lumalabas niyan yung after 6 hours nga. Nagkakaroon siya ng F5 minsan. Hindi naman siya lumalabas pero nagpapatay buhay yung aircon natin. Ayan. So, bigyan ko kayo ng 1 minute para i-analyze yan. Ayan, so okay na, nakita nyo na yung itsura ng pinaka-unit natin and yung board natin. Pero yun nga yung problema na sinasabi ko, yung ampere natin normal, medyo malamig lang yung panahon kaya nasa 6.5 ampere lang tayo. Yung karga ng Prio nito normal dahil 2 kilo ang kinarga ko dahil naka-short piping lang ako. Ayan. So yung problema na ito, kung ma-review nyo yung aking nilabas na video nung nakaraan, ayan, panoorin nyo yung video. Okay? Based doon sa mga nakikita nating ibang problema pa, hindi lahat doon pwedeng manggaling. Pwede rin siya yung sinasabi nila na F5 error galing daw sa sensor. So pwede rin, ito yung sensor na kakakabit doon sa ating malapit doon sa compressor. So kapag hindi nyo ito kinabit ng tama at ikinabit nyo doon sa malapit sa compressor, yung pinaka-discharge natin, so maaaring mag-alarm din siya ng F5 dahil masyadong hindi niya nadidetect yung init dito. Yan. So maaaring mag-alarm pa rin siya. So umiinit masyado na yung ating condenser pero hindi pa nadidetect ng ating sensor. Ayan. So maaari rin mag-alarm ng F5 kasi may nagsasabi na lumalabas na yung F5 na yon. Wala naman sa pan motor, wala sa board. Okay, yan yung isang video na inilabas natin. Yung doon sa F5 and doon sa sensor na nakita natin na problema. And meron pa tayong isang inilabas na video, yung sa carrier kundura na lumalabas na P8. Ayan, panoorin nyo ulit yung video. So ano ba yung problema ng P8? Yan, discuss natin.
Ang bawat sensor kasi na ito, yan, may kanya-kanyang gamit. Kung saan nyo tinanggal, dapat doon nyo ibabalik. Kaya lumalabas yung P8 na yon, nasabi nila, pagkatapos nilang linisan, pagka madaling araw or tanghaling tapat, namamatay ang aircon nila, lumalabas si P8. Tapos kailangan nila uling patayin, tanggalin sa saksakan, bago nila ulit mabuhay. Tapos after nun, siguro mga 8 hours na umaandar, lumalabas ulit si P8. Ayan. So ang problema, ito, para makita na natin, yung sensor natin dito. So ano ba yung napansin nyo dito sa pagkakakabit nila ng sensor? Yan. So wala daw naman siyang problema. After lang malinisan ng technician, lumabas na yung P8 na yon. Ayan. Kaya napapagalitan yung technician and nasira daw ng technician. Actually, hindi po sira ang unit. Ang problema nila, yung sensor. Itong sensor na ito, hindi siya para dito. Yan. Yung puting sensor, kasi magkaiba siya ng value. Kung susukatin nyo sa tester, parang 7.58 or 4.3 ang masusukat nyo dito. Magkaiba siya. Ito, nasa 40K. Ito, nasa 4.3 lang. Ang gamit nito para dun sa ibabaw. Yan. Itong isa, para dun sa ibaba. Yan. Mapapansin nyo, magkaiba ng init ito eh. Yan. Mas mainit dito kumpara dito. Ngayon, kung na-absorb niya yung sobrang init dito sa sensor na ito, magkakaroon siya ng error. I-stop niya yung compressor. Dahil ang ibig sabihin nung kaya nag-stop yung compressor, overheat na. Nag-overheat na ang compressor or nagha-high ampere. Yan. Yun yung nadidetect nitong sensor na ito. So, yung init na dapat ay para dito, yung nadidetect niya na para dito lang. Yan. So, pagka ganyan, lalabas si P8. Yan. Pero walang sira ang aircon nila. Kaya marami kaming na-receive na board, pinababalik ulit namin. Sir, walang sira po. Ma'am, wala hong sira ang inyong aircon. Ang problema lang po, mali ang pagkakakabit nyo ng sensor. So, bawat sensor kasi na yan, dapat kapag kinalas, lalo na sa mga technician natin, or sa mga tatay na gusto lang sila na ang maglinis ng mga aircon nila, lagyan nyo po ng tagging. Kung para dito yan, bago nyo bunutin, lagyan nyo na siya ng marking para sa taas. Para hindi kayo malito. Katulad nito, nagkabaliktad sila. So, ang alam nila, sira ang aircon. O pati yung technician napagalitan dahil nabaliktad ng technician, akala nasira ng technician yung aircon. Ayan. Pero hindi. Yung sensor lang, yan. Yung sensor na yan, para dito sa baba. Ayan. So, medyo malinaw na. Okay. So, ito yung problema na sinasabi ko sa inyo. Based doon sa pinanood yung video, yung nilabas din natin. So, yung F5, na-solve na natin kasi ang problema na yan. Pero, yung nga sinasabi ko, after 6 hours, minsan lumalabas si F5, minsan hindi naman. And nagpapatay buhay. So, check natin ang sensor. Ayan na. Actually, bago itong sensor na ito. Pero papa-analyze ko lang sa inyo. Lagyan natin ng ilaw. Ayan, nakikita. Ayan. So, ito yung isang sensor na na-check ko. 9.3. Actually, na medyo nainitan na yan. Kaya nagbago na tayo. Ayan. So, uminit na yung unit dahil umandar yan. Ito yung kulay white. Makikita nyo naman kagad dyan dito. Kulay white yung pinakadulo niya. Ito yan. Yan. Ito yung binunot ko na sensor. Okay. So, good ang ating sensor. So, ito yung isa. Yung kulay black. Lagyan natin ang ilaw. Yan. So, nagbago siya dahil nainitan. So, normal pa ito. Normal.
Yan. So 5.8 yung na-detect ko. So dahil lumandar yung unit natin and mainit yung condenser natin, so nagkaroon siya ng pagbabago. Yan. Okay. So ito yung isa. Yung discharge yung nakakabit doon sa ating compressor. So baba ko kukunin. Yan. So, nasa 48. Ayan. Actually, normal yan. Yan. Okay. So, sa sensor, wala tayong problema. Maayos siya. Yan. Ito ha. Pero tingnan nyo itong 48 na ito. Yung dapat doon sa discharge natin. Tingnan nyo doon sa baba. Ayan. Mali ang posisyon ng sensor nila. Dito niya nilagay sa ating condenser sa ilalim. Ito. Yan. Nakalagay doon sa ilalim. So, hindi ito sa ilalim nakalagay. Kaya nadidetect niya yung mga error. Kasi, hindi na yung atin dapat na nandun sa condenser ang nakadikit dito sa ating compressor. Ayan, no? Sa tabi ng compressor. Dito sa ilalim, makikita. Ito, tatanggalin ko na. Ayan. So, ito bago ko ibinigay dun sa technician. Actually, pinapunta ko pa dito yung technician. Inilagay ko na siya dito. Inilipat ko na siya dito. Hindi ko alam kung bakit inilagay pa rin nila yan dito. Ayan. Kaya nadidetect niya yung mga error na hindi normal. Kasi pag uminit na ito, yan yung nadidetect ng ating sensor na ito. Na hindi naman dapat para dito. Para doon sa ating condenser. And ito dapat ang nakakadetect ng init para doon sa ating compressor. Yan. So binaliktad nila ang posisyon. Hindi ko alam kung bakit. Yan. So yun lang ang naging problema ng unit nila. And yung doon sa nag-effect, nagkaroon ng bahagyang corrosion. So okay na yon, normal na yon. Ayan. So maayos na. So ito yung sinasabi ko, kung saan nyo tinanggal yung sensor, kung saan nakakabit yung original nya, doon nyo ulit ibabalik. Kasi may kanya-kanyang gamit yan. Ayan. So kapag inilipat nyo yan sa ibang posisyon, may mga lalabas na error. Yan yung mga error na minsan wala doon sa error code, or minsan hindi natin ma-determine kung ano yung pinanggagalingan ng sira. Kaya ang nangyari dito sa unit, siguro kaya nagpalit ng board. Dahil lang doon sa sensor na problema natin. Mali ang posisyon ng paglalagay nila. Yan. So napagkamali nila ang problema nasa board. Yun. Pero hindi nila na-check yung tapping nila ng sensor, mali. Yun. So, okay na. Medyo maliwanag na tayo. And nilabas ko naman yan doon sa video. Pero hindi yun yung eksakto kasi na lumalabas na error. Ang sinasabi lang natin, dapat ibalik nyo ito doon sa tama. Kung saan nyo binunot, doon nyo ibabalik. Kasi may kanyang gamit siya. Okay? So, yan. Malinaw na. Okay na. Okay?